Habang ang mahal na pastor ay wala po sa umagang ito, pahintulutan niyo po ako na magbahagi po ng salita ng Diyos. Amen. And it's a great privilege to share the Word of God this morning. Amen. Amen. So, sa umagang ito po, nais ko po na basahin ang mga ilang chapter and verse dito po sa Book of Psalms. At sa Book of Psalms 21 verse 1, kung dala niyo po ang inyong mga sandata, makibukas po kayo sa akin at makibasa po kayo sa akin. Psalms 21 verse 1, Psalms 27 verse 6, Psalms 32 verse 11, and Psalms 122 verse 1. Okay, unahin po natin sa Psalms 21 verse 1. Sabi po rito, The king shall joy in thy strength, O Lord, and in thy salvation how greatly shall he rejoice. Amen. And Psalms 27 verse 6. Sabi po, And now my head shall be lifted up above my enemies all around me. Therefore I will offer sacrifices of joy in his tabernacle. I will sing, yes, I will sing praises to the Lord. And Psalms 32 verse 11, Be glad in the Lord and rejoice, you righteous, and shout for joy, all you upright in heart. And Psalms 122 verse 1, sabi po rito, I was glad when they said unto me, Let us go into the house of the Lord. Let us all pray. Heavenly Father, we thank you so much for your faithfulness and your goodness in our lives, oh God. Lord, tunay nga napakabuti mo po sa buhay namin. Salamat po sa umagang ito. Tinala mo po kami sa lugar na ito upang tumumba at magpuri sa inyong dakilang pangalan, O Diyos. Lord, this morning, we pray, Panginoon, na i-open mo po ang mind and heart ng bawat nakikinig ng iyong mga salita, O Diyos. At dalahin ko rin po, Panginoon, na itago mo po sa iyong likuran ng iyong abang lingkod, Panginoon. And let your glory be seen in her life, O God. Lord, we humble ourselves unto you because we can do nothing without you, Lord, in our lives. So patuloy kang maitaas sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa katagumpayan. Salamat po sa iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na mabaon po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at sa aming paglilingkod sa inyo, Panginoon. Thank you so much, and we give all the glory, honor, and adoration in the mighty name of Jesus. Amen. And then, nais ko pong bigyan ng pamagat ang aking ibabahagi po sa inyo, Joy in Serving the Lord. Some may not understand how joyful it can be to serve the Lord. Minsan, hindi po nila naiintindihan kung gaano po ang kagalakan na maglingkod po sa Panginoon. Amen? Kung pag sinabi ko pong joy, I am not talking about mere happiness or laughter, but a way of life. Yung joy po kasi, happiness and joy ay napakalaking pagkakaiba po nun. Pag sinabi pong happiness, panandalian lamang po ito. Siguro marahil masaya ka nung ibang araw kasi kasama mo barkada mo. Marahil masaya ka, happy ka kasi nandun ka sa kanila, nagiinuman, gano'n, di ba? Masaya. Okay, nasa outing ka, kasama mo sila, masaya. Pero pag sinabi pong happiness, panandalian lamang po ito. At maaari po itong mawala sa isang tao. Pero pag sinabi pong joy, when you have joy in your heart from being a faithful servant of God, it will give you stability in your life that produces peace and hope. Di po ba pag naglilingkod po tayo sa Panginoon, meron pong kapayapaan. May pag-asa po, sapagkat ang Diyos ang hari ng kapayapaan. At siya po ang nagbibigay ng kapayapaan at pag-asa sa atin. At kapag may kapayapaan po tayo at pag-asa sa ating buhay, nandun po ang kagalakan na hindi maipaliwanag na nasa ating puso. Nung si Ate Sharon po nagsangli po rito, nakita niyo po ba ang kagalakan sa kanyang puso? Amen? Di po ba? Kapag naglilingkod ka sa Panginoon, yung kagalakan sa puso mo na hindi mababayaran, hindi matatawaran ng kahit sino. Napakaganda pong maglingkod po sa Panginoon. Nararamdaman lang po ang kagalakan sa paglilingkod po kapag nasa Panginoon ka, kapatid. Amen? David is one of a good example of a man who took great joy in serving God and especially worshiping Him. We can see this by his life and by many praise songs he wrote in Psalms. Di po ba si David
sumulat po ng mga praise songs dito po sa Psalms. At kapag babasahin niyo po ang Book of Psalms, punong-puno po ng kagalakan ang puso ni David nung sinulat niya po ang Book of Psalms. And Psalms 21 verse 1, sabi po rito, "The king shall have joy in your strength, O Lord, and in your salvation, how greatly shall he rejoice." So David found joy in knowing the strength of God. David found joy in knowing the strength of God and the salvation that God offers. As Christian po, we should be full of joy. When we think about all that God has done for us in the past, naaalala niyo po ba yung mga nakaraan natin? Naaalala niyo po ba yung mga nakaraan niyo sa buhay? Sino po ang tumulong sa inyo? Nung nakilala niyo po ang Panginoon, di po ba iniahon po niya tayo? Minsan po kapag naghihina po ako sa paglilingkod ko po sa Panginoon, inaalala ko po yung nakaraan. Inaalala ko po yung mga ginawa ng Panginoon sa buhay ko. At kapag naaalala ko po lahat ng kabutihan na ginawa ng Panginoon sa buhay ko, nandun po ang kagalakan, nandun po yung gustong-gusto ko ulit maglingkod sa Kanya. Lord, gustong-gusto ko pong maglingkod sa iyo. There is yung eagerness po sa paglilingkod sa Panginoon. We should have full of joy when we think about all that God has done for us in the past, what He is doing for us today. Ano po ang ginagawa ng Panginoon sa atin ngayon? Di po ba? Marami po siyang binubuhos na blessing. Minsan hindi po tayo nagtatapat sa Panginoon, pero ang Diyos po ay laging tapat sa atin. Sapagkat ang Diyos po ay hindi sinungaling. At ang kanyang mga salita ay totoo at tapat. At ang Diyos ay kailanman, noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos po ay tapat sa ating buhay. Amen. And what He will do for us in the future. At ano pa po yung mga gagawin ng Panginoon sa ating future, di po ba? Kung nung nakaraan po natin, hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. How much more po sa susunod? Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon kung magtatapat lang po tayo na naglilingkod sa Kanya at hindi po natin iwawala ang kagalakan na ibinibigay ng Panginoon sa ating puso. Alam niyo po, ako po, nung bata pa po ako, lumaki po ako sa church. Yung mami ko po, pag hindi po ako pumupunta sa church, andyan na po ang pamalo, papaluin na ako niyan. Ayoko pumunta sa church, tinatamad ako, inaantok pa ako, ganun po. Pero, nung bata pa po ako, namulat po kami sa kahirapan. Mahirap po ang buhay namin. As in po talaga na, isang kayod, isang tuka. Then, sabi ko po sa Panginoon, ang CR po namin noon po kasi, ang dingding, sako. Tapos po, ang bubong, langit. Wala po kaming bubong. Then may dumaan na na eroplano. Hindi po namin alam na makakapunta po kami dito sa Japan. Sabi ko, Lord, makakasakay po ba ako dyan sa eroplano? Bata pa po ako noon, elementary. Then, sabi ko po sa Panginoon, Lord, pasaganain mo lang po yung buhay namin. Maglilingkod po ako sa iyo. Maglilingkod po ako sa iyo ng tapat. Imagine mo po, bata pa po ako nun, ba't ko nasabi yun? Na hanggang ngayon po, pag nanghihina po ako, naaalala ko po yung sinabi ko po sa Panginoon, na nag-promise po ako sa Kanya, Lord, pasaganain mo lang po yung buhay namin, maglilingkod po ako sa iyo ng tapat. So, Lord, sabi ko, grabe po yung binigay mo po sa amin. Ganun noon, mahirap. Di po ba siguro kayo naranasan nyo rin po yan? Noon nung nasa Pilipinas po tayo, grabing hirap, di po ba? Ang naranasan natin na hindi po natin lubos maisip na dinala po tayo ng Panginoon dito sa Japan. Hindi po natin lubos maisip na nakakapag-income tayo ng ganun na lang kalaki, di po ba? So napakabuti ng Diyos sa atin. Yung ginawa ng Diyos sa atin, yung katapatan ng Diyos sa atin, napakabuti po niya. So yung kagalakan na ibinibigay niya po sa puso natin, hindi po mababayaran yun. Kahit ang laki ng income natin dito sa Japan, hindi po natin mababayaran ang ginagawa ng Panginoon sa atin. So lagi po natin isipin kung ano po ang ginawa ng Panginoon sa ating nakaraan at kung ano po ang ginagawa ng Panginoon sa atin ngayon at kung ano po ang gagawin ng Panginoon sa susunod po sa ating buhay. At tapat po ang Diyos, hindi po siya nagkukulang sa atin. Can you imagine how life would be if God was not in our lives? Imagine niyo po kung ang Diyos wala po sa buhay natin. Imagine niyo po kung saan po kayo ngayon at wala po kayo sa church ngayon. Saan po kayo ngayon?
Di po ba? Or if He had not offered us salvation, ano po ang magiging